2 taon na rin ang nakakaraan nang mapangasawa ni Seth ang napakagandang Miss Philippines Congeniality 2021 winner na si Abigail. Bukod sa magkasundo sila sa lahat ng bagay, nagustuhan ni Seth ang napakalambing at sweet na pakikitungo sa kanya ni Abigail simula nang sinagot niya ang binata. Isa nga sa hindi malilimutang bahagi ng buhay nilang mag-asawa ay ang kakambal ni Abigail na si Andrea. Halos hindi nga malaman ni Seth kung alin sa dalawa ang misis. Pero sa tagal na rin nilang magkasama ng asawa, pansin ni Seth na may 2 maliliit na nunal sa kaning pisngi ang asawa niya. Samantalang si Andrea naman ay wala. Kahit magkakambal ang dalawa, magkabaliktad naman ang personalidad nila. Nang makilala ni Seth ang kakambalang misis, sobrang nagulat to na masyado tong open at may pagkamalandi. Siya pa nga ang unang nakipagkaibigan. At sa katunayan, kakilala siya ng matagal ng kaibigan ni Seth na si Rick. Akalain mo pare, may kakambal pala ang jowa ko? Tawa ni Rick. Nagulat naman si Seth dahil akala niya ay magkaibigan lamang ang dalawa. Anak ng, jowa mo ba si Andrea? Pabirong tanong ni Seth sa kaibigan. Matagal na pare, pero medyo tinago ko lang. Kasi alam mo naman si Mama, tradisyonal. Ayaw nun yung hindi nalalaman kung anong background ng babae. Bala ko sanang ipakilala siya pag engaged na kami para wala nang masabi si Mama. Naintindihan naman ni Seth ang kaibigan. Bukod kasi si strict ang ina nito, galing sila sa masasabi mong 80s type ng lifestyle. Si Rick lang tong talagang malayang nakakagawa ng gusto niya, dahil pasaway at kagaya sa ama na babaero din. Ang katotohanan, minsan ay may ibang naiisip si Seth sa asawa at sa kakambal nito. Naiisip nito kung nakakabaliw din ba si Andrea sa kama. Para tuloy siyang natatakam sa kakambal ng misis niya sa oras na yun, na itong at nobya pala ng kaibigan niyang si Rick. Katawan pa lang, magkaparehas na sina Andrea at Abigail. Magkaparehas itong D-cup size ang harapan. Maputi, long hair at makapal ang kilay. May kaunti kasi silang lahing American at sadyang namanan ng dalawa. Kahit na sa totoo lang ay malayo na ang lahi nilang to mula sa linya ng kanilang mamagulang. Isang araw, namataan ni Seth na nag-uusap ang kambala sa beranda ng bahay nila. Pinatira ni Seth ang kakambalang asawa sa bahay nila dahil naaawa to at palagi nilang pinapagalitan ng kanilang mamagulang dahil walang stable na trabaho si Andrea. Malaki naman ang bahay nila Seth na napundar niya sa kanyang pagtatrabaho sa Saudi. 35 na si Seth at naubos niya ang kabataan sa pagtatrabaho ng maaga sa ibang bansa. 20 anyos pa lang siya ay kinailangan niyang pumunta ng Saudi para maitaguyod ang pamilya. 23 years old naman sina Andrea at Abigail. Parang seryoso yung pinag-uusapan ng dalawa at tila may tinuturo si Andrea sa asawa. May pinapakita si Andrea sa cellphone nito at tinitingnan lang ng misis niya at parang may sinasabing, sa susunod. Basa ni Seth sa labi ng misis. Hindi na to pinansin ni Seth at umalis na lamang nang hindi nagpapaalam sa misis dahil kailangan na niyang bumalik sa opisina. Isang assistant manager sa isang IT firm si Seth at ginto sa kanila minsan ng oras. Makalipas ang isang linggo, na-promote bilang assistant manager ng kabilang branch ng firm si Rick. Matagal niyang inaasam na sana naman ay makatungtong doon dahil maglilimang taon na siya sa kumpanya. Dahil dito, inimbitahan niya si Seth, si Abigail at ang kanyang girlfriend na dumalos sa kaunting salo-salo sa rest house ni Rick sa Dasmariñas. May mga kaibigan din si Rick at Seth na dumating doon. At pagkatapos ng kwentuhan at party stories,
Isa-isang nagsiuwian ang mga kaibigan ni Rick at nagpasalamat. At binati ng mga to ng congratulations si Rick, siyaka umalis na. Nakakabaliw na tong pandemic pare. Hindi pa ba ililift tong face mask? Nagpo-program tayo sa opisina pero naka-face mask pa rin tayo. Biro ni Rick kay Seth bago nag-offer ng isang whiskey. Kasalukuyan sila nag-uusap sa beranda. Parang hindi ko alam eh. Pero at least, nagkakaroon kayo ni Andrea minsan ng bebe time. Yan yung tawag nila dyan, di ba? Netflix at chill-chill din kayo. Napaka-80s mo talaga pare. Ngayon mo lang natutunan yan no? Tawa ni Rick bago nag-toss ng drink. Pero naisip ni Seth na tama nga naman ang kaibigan. Matapos mainom ang natitirang whiskey, nagpaalam muna si Rick sa kanya at naiwan siya sa beranda. Naisipan ni Seth na maglibot din muna sa rest house ng mga bilis. Naiinggit siya ng kaunti dahil sa totoo lang, ganitong rest house ang naisa sanang irigalo noon sa kanyang ina. Nasa kasamaang palad ay yumao na bago pa man niya sana matupad yun. Nasa probinsya naman ang ama niya at kahit na gusto ni Seth na pumunta siya ng Maynila para manirahan kasama niya, ninais na lang nitong doon na lang sa probinsya manirahan. Pasensya na ma, hindi ko natupad yung gusto mong rest house katulad nito. Mahina si kuya eh. Wika nito sa sarili at sentimentong binagtas ang paibabang parte ng rest house. Para itong isang exquisite flat. Malawak kasi ang lugar, may swimming pool, 3 2-story houses at isang flower garden. Rick, saglit lang tayo ha. Mahinang pigil na boses ang narinig ni Seth habang mabagal na nilalakad ang first floor. Nakita niya dito si Rick at Andrea na walang mga suot at kasalukuyang nakapatong si Rick kay Andrea. What the? Dito pa talaga sila. Wika niya at mabilis na nagtago. Pero naging curious kasi to dahil gusto niyang makita si Andrea. Gusto niyang makita ang kambalang misis niya na pinagsasawaan ng lalaki. Ipinuwesto ni Seth ang sarili para mapagmasdan mula sa bintana ng kwarto ang pangyayari. Dahil nagpaside ang pagkakahiga ni Andrea sa kama, malinaw sa mga mata ni Seth ang kalusugan ng harapan ng dalaga. Malalabanos ang kutis nito at pansin niya si Rick na sobrang nag-e-enjoy sa katawan ng magandang dalaga. Hindi makita ni Seth ang mukha ng dalaga dahil natatakpan to ng sariling buhok. Naririnig na lamang niya ang mga pigil na boses nito. Rick, please, stop na tayo. Pakiusap ni Andrea pero wala pa ring tigil si Rick. Ayaw pa ring paawat nito. Halatang dala ng kaunting kalasingan ng binata sa nainom, kaya't para bang gigil na gigil to. Grabe, ang intense naman. Wika ni Seth sa sarili at umalis na lamang sa lugar bago pa siya mahalata ng magkasintahan. Time to go home. Sana ba si Han at aalis na kami dito? Hindi na kami magpapaalam pa sa kanila. Wika ni Seth sa sarili. Bumaba siya sa gate ng rest house at nakita niya si Abigail. Parang may kausap to sa cellphone. Maya-maya nang makita siya nito, ay agad nitong ibinaba ang cellphone. Han, hanggang dito ba naman naka-face mask ka pa rin? Biro ni Seth sa misis at sinaya niya sanang umalis na sila at umuwi. Hindi na natin hihintayin si Andrea? Tanong nito. Andiyan naman si Ricky. Siya lang maghahatid. Palusot niya. Sa bagay. Sige, tara na Han. Aya pa ni Abigail sa asawa. 1.5 oras ang biniyahin nilang mag-asawa bago nakarating sa bahay. Sabi ni Abigail ay napagod daw tong kausapin ang ibang kaopisina ni Rick na batchmate naman niya noong high school. Ang dami-dami daw tinatanong. Han, una na ako hintay na lang kita sa kwarto. Wika ni Abigail. At habang inaakyat niya ang hagdanan sa second floor, ay inalis naman ito ang face mask. At may isang bagay na napansin si Seth sa asawa. Parang wala ang dalawang nunal sa kanang pisngi ni Abigail. Napaisip bigla,
at kinutuban si Seth. Tsaka ito umiling at iwinaglit ang masamang hinala. Abangan po natin ang susunod na episode ng ating story. Nagdaan ng mga araw. Hindi na ulit bumisita pa si Ina sa kwarto ko. Nagtaka ko kung bakit. Ayoko naman siyang kausapin tungkol doon dahil nahihiya ako. Hindi ko alam ang sasabihin, kaya hinayaan ko na lang muna siya. Samantalang hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Ganun pa rin, maalaga pa rin siya. Lumipas pa ang mga araw. Kagagaling ko lang sa trabaho at medyo pagod ako. Pagdating ko sa bahay, maliligo na sana ako nang marinig kong may naliligo. Nakita ko ang pintuan ng banyo. Nakabukas ng bahagya. Nagtaka ako kung bakit hindi isinara ni Ina. Lumapit ako at ako mag-isasara nang biglang hindi ko sinasadya na masulyapan ko siya sa loob. Nakatalikod siya. Napakaganda ng korte ng katawan niya. Ang kinis at ang puti. Ang liit ng baywang. Agad kong isinara ang pinto. Natamaan na naman ako ng aking kahinaan sa nakita. Grabe si Ina. Ang sexy niya. Pero hindi ko dapat pag-isipan si Ina ng kalokohan. Baka dahil lang sa utang na loob niya sa akin, kaya nasabi niyang mahal niya ako noong nakaraan. Isang araw, pag uwi ko galing trabaho, nadatnan ko si Ina sa sala. May bisita. Lalaki na kaedad niya. Guwapo at mukhang mayaman. Pinakilala niya sa akin na kaibigan daw niya. Kaklase niya raw noong nag-aaral pa siya. Tumango lang ako at hinayaan ko silang mag-usap na dalawa. Pero pagpasok ko ng kwarto, hindi ako mapakali. Parang naiirita ako. Hindi ko alam. Parang nagsiselos yata ako. Dinungaw ko sila mula sa silid. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Halatang gustong dumiskarte ng lalaki sa kanya. Hinayaan ko na lang sila at nagpahinga. Nakatulog ako. Maya-maya pa narinig ko ang boses ni Ina. Tinatawag niya ako dahil kakain na raw. Paglabas ng kwarto, hinanap ko ang kaibigan niya. Ngumiti lang siya sa akin at sinabing nakauwi na raw kanina pa. Matapos kaming maghapunan, dumiretso na ako sa silid para magpahinga. Makalipas ang ilang oras, lumabas ako ng silid para mag-CR. Nakita ko si Ina. May dalang damit at tuwalya. Halatang maliligo siya. Nakita niya rin ako at ngumiti lang siya, tsaka diretsong pumasok sa banyo. Nagulat ako kasi hindi niya isinara ng tuluyan ang pinto. May awang yun ng kaunti. Pwedeng-pwede ko siyang makita sa loob pag lumapit ako. Sinasadya ba niya? Bakit tuwing nasa CR siya, hindi niya sinasara ang pinto? Napaisip ako dahil baka gusto niya akong pumasok. Saglit kong iwinaglit ang mga nasa isip ko ng oras na yon. Lumabas na lang ako ng bahay at doon sa bakuran ako jumigel. Bumalik din ako kaagad sa kwarto at natulog. Hindi na ako nagpadala sa sabik at init na aking nararamdaman. Pero mga bandang alauna ng madaling araw, nagising ako. Narinig ko na naman ang mga pigil na boses ni Ina. Pero ngayon, mas malakas na kumpara dati. Hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Gusto kong bumangon at puntahan siya. Nakakaakit pakinggan ang boses niya. Maya-maya pa, hindi na talaga ako makatiis. Bumaba ako ng kama. Lumabas ng kwarto at dahan-dahang lumapit ng banyo. Nagulat ako sa nakita ko. Si Ina, ni walang suot kahit underwear. Nakaharap sa pinto at nakapikit ang mga mata habang nakapatong ang isang binti sa inodoro at nagpapasasa sa sarili. Dahil doon, napahaplos na lang ako sa loob ng shorts ko nang hindi ko namamalayan. Napakaganda niya talaga. Napakabata. Napakasariwa
kahit saang anggulo mo tingnan. Maya-maya nagulat ako nang biglang ibinukas niya ang kanyang mga mata. Hindi ako nakahanda. Nakatingin siya sa akin pero hindi siya huminto o nahiyaman lang. Grabe ang makahulog ang tingin niya sa akin na parang nag-iimbita. Nakipag-eye to eye contact din ako sa kanya. Nagtitigan kaming dalawa. Kahit sinong lalaki, hindi makakatanggi pag nakita siya. Hanggang sa tuluyan na akong nadala ng tukso. Hindi ko na kinaya. Bigla na lang na blanko ang utak ko. Basta ang nasa isip ko na lang, gusto ko siyang matikman. Bahala na. Hindi na ako nakapag-isip pa. Bigla akong itinulak ang pintuan. Nagmamadali akong pumasok at agad kong sinunggaban ang mga labi ni Ina. Marahas, biglaan, kaya napaatras siya sa pader. Pinatalikod ko naman siya kaagad. Nakaharap siya sa pader at nakatukod ang kanyang mga kamay. Tuluyang tumapo ang labi ko sa batok niya, pababa sa bewang niya, hanggang sa balakang, pabalik-balik. Napapaliyad at napapatingala siya sa tindi ng tinatamasa. Nilagyan ko siya ng mga kiss mark, hanggang sa hindi na siya makatiis. Humarap siya sa akin at sinuyo ko agad siya ng matinding halik pa ibaba. Nanggigigil ako ng gusto sa kanya at wala na ako sa taong pag-iisip na para ba akong nababaliw. Samantala kagat-labi naman siyang unti-unti nang isinusuko ang katawan sa matandang katulad ko. Hinayaan niya akong gawin ko ang gusto ko sa kanya. Umupo ako sa bowl paharap sa kanya at pinatong ang isang binti niya sa balikat ko habang nakatayo siya. Sa puntong yun ay tuluyan ko na nga siyang dinala sa alapaap. Halos mapatingala siya. Ang lakas ng pagkakasabunot niya sa akin. Pero baliwala ang sakit at mas nanaig ang pagkauhaw ko. Hanggang sa tuluyang manginig ang mga binti niya. Matapos noon ay napaupo siya. Humihinga lang umiti sa akin. Ang sabi niya sa wakas, napasuko ko rin po kayo. At muli ay nagdikit ang mga labi naming dalawa. Pero hindi pa rin talaga humuhupa ang kasabikan ko sa kanya. Maya-maya pa ay binuhat ko siya. Lumabas kami ng banyo at dinala ko siya sa kwarto ko. Pagkarating sa kwarto, para kaming mag-asawa. Inihiga ko siya ng dahan-dahan sa kama ko. Napakaganda ng singgit na mata niyang nakatingin sa akin. Unti-unti akong nagkalas ng damit ko. Inalis ko lahat ng suot ko. Humiga kaming dalawa sa higaan ng magkayakap. Tinanong ko siya, sigurado ka ba sa sinabi mo, Ina? Alin po dito? Na, mahal mo ko? Oo naman po. Hindi ko naman gagawin to lahat kung hindi ako sigurado. Pero matanda na ako, Iha. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Wala po akong pakialam sa edad nyo. Basta mahal ko po kayo. Paano kung hilingin ko sa'yo na makaisa sa'yo ngayong gabi? Papayag ka ba? Pananagutan niyo ba ako dito? Oo naman. Siyempre, mahal kita, Ina. Ayos lang ba sa'yo na makasal sa matandang tulad ko? Kung ipapangako niyo po na mamahalin niyo ako at ang anak ko, gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Ibig bang sabihin nun, pumapayag ka? Opo. Tipid na sagot niya sa akin, tsaka siya ngumiti. Napakaganda niya talaga. Para akong nananaginip. Sa puntong yun, dahan-dahan akong dumagan sa kanya habang nakatingin lang siya sa aking mga mata. Hinalikan ko siya sa noo, sa ilong at sa labi. Sa leeg niya pa ibaba. Pumuesto ako ng mabuti sa gitna niya. Kusa naman niyang binukas ang mga hita niya. Nakahanda na siyang isuko ang lahat ng iniingatan niya sa akin. At sa isang iglap, napaigtad siya.
Napakapit siya sa leeg ko hanggang sa tuluyang matamasa namin ang pag-iisa naming dalawa. Napakapit siya sa headboard ng kama habang nakaangkla ang mga binti niya sa bewang ko. Kita ko sa mukha ni Ina ang labis na pagkabaliw. Para siyang hihimatayin. Alam kong na-miss niya ang bagay na to. Ang magpakasasa sa kama kasama ang minamahal. Ngunit sa pagkakataong to, ay iba na ang kasama niya sa alapaap. Ako na. Ako na tito ng kanyang iniirog na nasa kulungan. Hindi ko siya tinigilan. Hanggang sa tuluyang humupa ang uhaw namin, kisabay ng paghinto ng pag-uga ng kapa. Sa sobrang pagod ko ng gabing yun, ay hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako habang nakayakap sa unan. Hinanap ko si Ina pero wala na siya. Siguro agad din siyang umalis dahil baka umiyak ang baby niya sa kabilang kwarto. Napangiti na lang ako nang maalala ang imahe niya habang walang humpay ako nagpapakasawa sa kanya. Simula noong gabing may nangyari sa amin ni Ina, nag-iba na ang pagtitinginan naming dalawa. Naging mas malaya na. Wala nang itinatago sa isa't isa. Malayang ipinapakita namin ang pagmamahalan naming dalawa. Nakakaasiwa lang kasi ang tanda ko na. Ibang pag-aasikaso na ginagawa niya. Para ng tunay na asawa. Pinagsisilbihan niya ako sa pagkain, sa paghahanda ng mga damit ko, maging sa pangangailangan ko bilang lalaki. Kung minsan pag-uwi ko at alam niyang pagod ako, minamasahin niya ako hanggang sa makatulog. Napakasarap maging asawa ni Ina. Halos wala ka nang maihiling pa. Napakaganda pa niya at napakabata. Pero ang isipan niya ay nasa tamang edad na. Parang kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Pero ang problema, hindi ko naman masabi sa pamangkin ko na nasa kulungan ang namamagitan sa aming dalawa ni Ina. Natatakot ako, nahihiya, at hindi ko alam ang sasabihin. Natatakot akong magalit sa akin ng pamangkin ko at kamuhian niya ako. Pero si Ina, nakahandang harapin ang lahat. Hindi niya ako kinakahiya. Pinaramdam niya sa akin na pwedeng mangyari ang imposible, na pwede pang magmahal ang isang matandang katulad ko. Isang gabi, habang naliligo kami sa loob ng banyo, tinanong ko siya kung kailan namin ipagtatapat kay Ian ang lahat. Ngumiti siya sa akin at sinabing, "Ikaw pong bahala. Nakahanda kong harapin ang lahat." Yumakap siya sa akin. Magkadikit ang aming katawan. Kung makikita mo lang, para kaming mag-amang nagyayakapan dahil sa layo ng agwat ng edad namin. Siyempre hindi magandang tingnan. Tinapos namin ang pag-shower at nagpatuloy sa kwarto ko at muling nagpakasasa sa kama. Kinabukasan, sabay kaming pumunta sa Bilibid, kung saan nakakulong ang pamangkin ko. Ipinagtapat namin ang relasyon namin ni Ina at ang tunay naming nararamdaman. Nagalit siya ng gusto. Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya si Ina sa mga mata. Tinanong kung totoo ba. Tumango si Ina at yumakap sa akin. Umiyak ang pamangkin ko. Alam kong nasaktan siya. Nasaktan siya ng gusto. Pinangako ko sa kanyang hindi ko sila pababayaan habang nabubuhay ako. Ako ang bahala sa kanila. Mamahalin ko sila ng higit pa sa buhay ko. Umalis kami ni Ina na malungkot. Umalis kaming hindi nagkakaunawaan ni Ian. Pero lumipas ang ilang buwan, pinatawad na kami ni Ian. Tinanggap na rin ng pamangkin ko ang lahat. Humingi siya ng tawad at nagpasalamat. Dahil sa kabila ng lahat, hindi ko siya pinabayaan. Ako ang nagkamali dito. Sinira ko ang sarili kong buhay. Kahit wala na akong magulang, napakaswerte ko pa rin sa inyo dahil hindi niyo ako pinabayaan. Naging mabuti kayo sa akin. Pinapaubayo ko na si Ina at ang anak ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat dito.
Dahil sa katagang yun na binitawan ni Ian sa amin, ay masaya kaming umuwi ni Ina. Simula nang tinanggap ni Ian ang relasyon naming dalawa, hindi na kami nagpipigil ni Ina. Halos gabi-gabi naming niyayanig ang kama, kahit pagising sa umaga. Kung minsan wala akong pasok, buong araw akong nagpapakasasa sa katawan ni Ina. Hinding-hindi ko siya pagsasawaan. Sabik na sabik ako sa kanya bawat oras, minuto at segundo. Lumipat na rin siya ng kwarto sa akin at ang anak niya. Para kaming tunay na mag-asawa, hanggang sa niyaya ko na siyang magpakasal. Pumayag siya. Nagpakasal kaming dalawa. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba dahil mahal namin ang isa't isa. Ikinasal kami ni Ina sa simbahan. Masayang nagpalitan ng pangako at seremonya. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nakangiti siya. Masaya. Ngayon nakita ko na ng malinaw ang mukha ni Ina. Si Ina pala, ang babae sa panaginip ko noon. Dito na po nagtatapos ang ating kwento at sana ay nagustuhan niyo.